Magandang umaga! 6 AM pa lang to pero napakaliwanag na. Tumayo na nga pala ako dyan dahil nahanap ko si Josh. Yun pala napakaagang naligo. Mukhang siya ang pinaka-excited sa aming lahat ngayon Heto nga at nag-ayos lang kami ng konti at kumain na din kami ng almusal. Tara, kain po tayo! Dahil nga maaga pa, sinabi ko talaga kay Josh na babagalan ko kumain at magpapakabusog ako ngayon. Full pa kasi ang schedule namin today sa mga lakad namin at siguradong lahat kami magugutom at sasakit ang mga paa mamaya. Heto nga't inabutan na kami ng mga bagong gising at sabay-sabay na din kaming kumain. Nakakatuwa lang din talaga na dito pa sa Baguio to nangyari. Parang naaraw ka lang, tapos nakadakit ka pa. Ang malaki nun, patapos na ako naman. Habang kumakain pa nga sila, heto at mag-room tour na muna tayo. Kung napanood nyo nga pala yung day 1 ng video ko, nilagay ko doon yung contact details ng condo na to. Dito nga pala ito sa The Terrace Condominium. By the way, dito pala kami sa 4th floor. Pagbukas mo nga ng pinto, bubungad na agad sa'yo ang napakalaking dining area at living room. Sa likod naman ng pinto, meron na ring lagayan ng mga sapatos. By the way, meron nga pala tong 4 bedrooms at 2 toilet and baths. Sa laki nga, kasya sa palagay ko ang 12 to 15 na tao o higit pa. At dahil 13 lang kami, napakaluwag pa talaga. Halos pumatak nga lang ng 847 pesos per head ang binayaran namin for 2 nights and 3 days na. Ito nga pala yung bedroom 1. Meron silang double deck, sariling cabinet, at vanity area. Preso nga dito, ang lamig. At dito naman tayo sa living room nila. Dito talaga ako natuwa. Para kasing hinahatak ako ng sopa nila sa lambot Sa katabi pala nito yung balcony nila, kung saan tanaw mo yung SM Baguio at Baguio Cathedral. Nakaka-relax nga at talagang napaka-accessible nito sa city. Tara at dito naman tayo sa second bedroom. Heto nga pala ang kwarto ng mga baby boys namin. Same na same lang pala to sa naunang bedroom. At heto naman yung third bedroom. Medyo madilim nga lang dito dahil walang bintana. Pero ayos lang dahil komportable pa din naman. And syempre, last but not the least, yung master's bedroom. Sobrang kalat nga pala dito kasi nagpe-prepare na kami sa lakad namin. Sorry naman. Bukod nga pala sa CR, meron din sila ditong sariling balcony. Heto nga at napakasarap tambayan. Sabayan mo pa ng malamig na simoy ng hangin. Tagal ba ni Alex maligo? Ilang oras nga lang, heto't lumabas na din kami. Napakalaki nga po ng eye bag natin dyan, kakapuyat. Mga suot, parang isang kulay ng damit natin. Sakay. May mga kasalubong sakay. Andoon yun sa gusto kong laro ka lahat ng At ang aming first destination ay ang Color of Bali. Ang cute talaga at ang kukulay ng mga bahay dito. Hindi na nga pala kami nakababa dyan dahil naisip namin dumiretso na sa strawberry farm. Pagbaba nga talaga namang mga souvenir shops ang unang pinunteriya ng mama ko at mga tita ko. Tara at libutin na rin natin. Napakarami mo nga palang mabibili dito. May mga bags, wallets, keychains, at kung ano-ano pa. Ang cute nga din pala nitong stress ball na strawberry shape. Sayang nga lang at nakalimutan kong balikan. Sa tapat nga pala nito madami ding stall ng kung ano-anong pagkain. May sweet corn, strawberry shakes, itong mga fresh na prutas. At syempre hindi ko na rin pinalagpas ang mag-ice cream. Heto nga at naglakad na kami papunta sa may strawberry farm. Pero napagdesisyon na namin na hindi na kami papasok sa loob. Hindi daw kasi season ng strawberry ngayon at ayos lang naman sa amin dahil tanaw na din namin dito sa labas. Dumiretso na nga rin pala kami dito sa Diplomat Hotel Heritage. Halos 1 hour din nga pala ang biyahe namin dito sa sobrang traffic. Naglakad na nga lang pala kami paakyat para masulit yung oras. Dito mo nga rin pala matatagpuan ang the largest 10 Commandments of God tablet building na kinilala sa Guinness World Records. Nagbayad nga muna kami ng entrance fee para malibot na namin itong lugar. Sa ngayon nga pala kilalang kilala ito sa mga nakakatakot na kwento at multo. Itinayo kasi ito noong 1911 bilang
favorite treat house para sa mga paring Dominikano. At isa rin ito sa pinakamatinding binombang gusali noong World War II, kung saan napakaraming Pilipino ang namatay. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung ano nga ba ang itsura niya noon. Pero bago pa nga lumalim, heto't maglakad na lang tayo. Vinidyohan na nga pala ako ni Josh dito at talagang may padirek-direk pa. 1, 2, 3, tingin. Tarap camera. Span mo. Pinagpatuloy na nga lang namin ang pag-iikot at in-appreciate itong lugar. Ang next stop namin ngayon ay ang Lourdes Grotto. Siguro nga 3 to 4 times na naming naakyat ni Josh to. Pero bago ang lahat picture nga muna. Sabi nga ng birthday girl, walk slant daw when walking upstairs para hindi ka masyadong pagod. Na-try niyo na rin ba yon? And finally, after 252 steps, nakaakyat na din kami. Sabi nga nila, halos 5 years din bago ito natapos. At syempre, after a few moments of silence, mag-picture-picture na ulit tayo. Pagkatapos nga, dumiretso na kami dito sa may Bamboo Sanctuary. 2:00 na nga pala to at nakakaramdam na kami ng gutom. Sa sobrang traffic kasi, iniskip muna namin ng lunch para makarami. Kuya, pwede yung parking ha? Tara at pumasok na nga tayo. By the way, wala nga palang entrance fee dito, pero syempre, merong voluntary donation. Nilibot lang nga pala namin ito at finalo yung trail nila. And of course, take photos and videos to remember this day with the family. Thank you. Natapos na nga pala namin ang trail dito at kakain na kami. Dito na nga lang pala kami kumain sa Jollibee sa may Session Road. Sa gutom nga hindi na tayo nakapag-video. At paglabas nga namin nakakatuwang makita ang creativity ng mga kapwa natin Pinoy. Heto at nandito naman kami sa The Mansion. Eto nga din pala yung pictures na lagi kong nakikita nung bata pa ako. Kaya kung may pinost kang picture na ganito dati, alam kong nasa Baguio ka. Nakita din pala namin tong St. Bernard dogs dito sa right part sa tapat ng The Mansion. Napansin nga din pala namin na tapos na nila tong gawin. Last year kasi hindi namin to napuntahan dahil under construction. Nakakatuwa lang din na may pa-fountain na. Ang sarap tuloy pagmasdan. At heto nga't dumiretso na kami sa may Mines View Park. May entrance fee nga din pala dito na 10 pesos for adults and 5 pesos for kids. Aside nga pala sa mismong overlooking na view, madami na din palang souvenir shops dito. Tumingin nga lang din pala kami ng mga halaman at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Tara! Okay, tayo. Okay. Lina, Soto, Nandito na nga kami at kahit maraming tao, napakaganda pa rin ang view. At syempre, hindi tayo papayag na wala tayong pictures dyan. Nakakatuwa nga tong si ate, todo posing oh. Nakita nga pala ulit namin tong St. Bernard dogs. Kahit nga pala takot ako sa aso, cute na cute ako sa kanila. Matapos nga ang ilang minuto, heto't nabudol na rin ako ng mama ko ng walis. Buy 2 take 1 na nga pala yan sa halagang 450 pesos. Dahil masakit nga ang mga paa namin, umuwi muna kami sa kondo. 11 PM nga pala nang bumalik kami sa may night market para sulitin ang food trip at pag-uukay. Nakakapagod man na araw, pero hindi ko to makakalimutan. O siya, hanggang dito na muna ha. Watch out for day 3. Thank you for watching! Pero ngayon magaganda. Okay na ba?